Before I proceed to this review, big shoutout kay Victor, sa aking kaibigan na yan, na aking magiging business partner, na aking kapitbahay, napakabait na kapitbahay, for letting me drive this yellow 2020 Toyota Wigo 1 liter G. Let's proceed to the review. Anyway, correct me if I'm wrong mga padi, this is the Gen 1.3 kung di ako nagkakamali, dahil ito yung last facelift ng Gen 1 Wigo na naging ganito na yung kanyang fog light instead of sa parang teardrop na tagilid. And headlight is I think the same dun sa 1.2, pero yung Gen 1 talaga na original Gen 1 is parang bag eye. Simula tayo sa design. I like the big grille but I hate this. Yung malaking parang square na yan, I think it blocks some air. Cruising speeds, high speeds. Hindi naman bad yung design niya, but I just like the Gen 1.2 better. Sa gilid, very simple. Ilang lines lang. Alam nyo naman, di ako fan ng mga lines. Pero very simple. I like that, very simple. And at the back, I like that there is spoiler because syempre ito yung G, yung lowest variant, walang spoiler. I hate this fake vents. Although it's for design, para lang magkaitsura yung likod. And the taillight, I like the taillight. Parang ang dating is parang 2000s, yung mga Alteza taillights na modern. Syempre, ganun yung korte niya. Mga Alteza taillights dati sa Civic, bilog-bilog na clear. Tires are R14. Kung di ako nagkakamali, yes, R14. This is still the original tires, Bridgestone Ecopia. And if you're looking for your first car sa used car market, baka makatulong sa inyo itong video na to. So, manood na kayo mga padi. Let's check the interior. Anyway, to open the car mga padi, siya ay keyless. So, meron kang proximity key. Hindi siya na-open basta-basta na kahit nasa yun yung proximity key, you need to still press the unlock button. Yan. And as expected, full of plastic, hard plastic. Dashboard is hard plastic. Ayan, puro hard plastic. But you have a soft touch here na cloth. I believe yung cover ng seats ganito rin. Kasi meron siyang seat cover mga padi. Hindi ko natatanggalin dahil di ko naman to kotse. Naram lang natin to. So maybe or for sure, ganyan din yung cloth ng seats. Very small cup, bottle holder, a little pocket. Anyway, dashboard is hindi na gaya nung, syempre, yung mas bagong Wigong na review natin. Ganito ang dashboard ng lumang Wigo. Actually, hindi naman luma. 2020 model to. Start natin. Nainitan ako. Anyway, ang dashboard niya is hard plastic, gaya rin ng bagong Wigo. Silver trim, tapos meron dark gray ba to or black? Ewan ko, parang dark gray siya sa akin. Infotainment system mo dito. Ayan. I think it's 7-inch. Meron siyang Apple CarPlay, Android Auto. For the steering wheel naman, mga padi, wala masyadong madidiscuss dito. Hindi siya leather wrap. Silver trim, volume control para sa infotainment system mode. Para dun din, controls mo dun. Wala siyang adjustment. Wala siyang tilt or telescopic. But syempre dahil ikaw ay naka-proximity key, push start button ka na lang sa ignition mo mga padi. Mirrors are power folded mirrors. Aircon controls mo is digital buttons. Tapos 12-volt socket, the classic one. Small pocket here sa baba. Sana nakikita nyo. And a 2-cup holder, very small cup holder. Yan, yung dalawang yan. And this gear lever reminds me of the old school gear levers. Yung lumang Pajero, yung mahaba, yung bakal. Map lights, which is standard sa mga kotse ngayon. Tingnan natin itong visor, walang salamin. Sa driver side, meron sa passenger side. Ang upuan, it's not adjustable, hindi siya height adjustable. But syempre, a standard, yung sandalan is na-adjust. Seat height lang. But ang upo ko naman, when I'm driving, feeling kotse naman. Ayan ang bent. Ganyan ang bent sa akin. I'm 5'5", 5'6". Yun nga lang medyo it's lacking of adjustment for driver. Gaya nitong steering wheel, ayan na, fix na siyang ganyan. Upuan, hindi na-adjust yung height. So ito na yung pinaka mataas or mababa. Anyway, dito naman sa gitna, there's nothing much to talk about. May maliit na pocket dito. Kung pocket ba yan? Pocket nga ba yan? And a small cup holder here sa likod. Yan. Very small cup holder. Anyway, glove box mga padi. It's just enough for the size of this car. Tama lang for a manual
konting space pang wet wipes nyo. And the little space here, useless space. Sana nilagyan na lang din nila ng storage dito. Ayan, no? Gauge cluster mga padi is analog. May malit kang LCD doon. I hate the car that doesn't have coolant gauge. Oh mga padi, ayaw ko yung ganun. Gusto ko na monitor ko yung coolant para alam ko kung anong nangyayari sa auto. Mas maganda yung ganun. RPM is very small, revs to 6.5, and ayan nga, very big speedometer sa gitna, and very small LCD doon that displays time and your gears, fuel consumption, trip. Anyhow, kung ako magdadrive, I'm 5'5", 5'6". Ito ang aking driving position. Let's check out the back kung gaano kaluwag itong kotse na to mga padi. Before the legroom, sidings muna tayo. As expected, hard plastic lahat mga padi with silver trim dito sa door handle niya. Minsan yung iba tawag ito ang door handle. For me, this is the door opener. This is the door handle. Anyhow, silver trim to. Cup holder, medyo malaki naman kahit pa paano. Tapos a small pocket here. Speaker, chrome syempre dahil this is the G variant. Kung ako magdadrive, eto na naman tayo. This is my legroom. Maluwag naman. Maluwag siya, D4, madali namang gawin dito. And I can still put my feet under the seats. Yan, I can stretch. I'm not sure kung adjustable tong upuan na to. I think it's not adjustable. Oh, fix siya, fix. Fix ba to? Fix siya, fix. Pero alam ko na-fold dyan. Tingnan natin mamaya mga padi. But, kung nakasagad ang upuan, lipat tayo doon mga padi. Kung nakasagad ang upuan pa atras, meron pa rin akong mga at least 3 to 4 inch knee space. I can still put my feet under the seats. So, komportable pa rin. I think dito komportable ang tatlong tabako. Sinlaki ko. Komportable ang tatlo. But bigger than me, medyo masikip kung tatlo, siguro dalawa lang. Tingnan natin kung na-fold nga itong seats na to, at tingnan na rin natin yung space sa likod mga padi. At bago ko makalimutan mga padi, meron din siyang tethering ng baby seats dyan. Oh, meron, ayan oh. So anyway, let's go to the back. And to open the back, wala kang bukasan dito mga padi. Wala talaga, as in wala. Kailangan mong hilain tong lever na to para mabuksan ng likod. Wala siya nung rubber button dito na ino-open mo lang mga padi. Kailangan mo hilain yung lever talaga doon. Anyway, meron kang rear camera. Yan, nakatago siya dyan. Very good placement dahil hindi mo siya basta-basta makikita pag ganyan. Akala mo emblem lang or badge. Pero pag inangat mong ganyan, nandiyan dyan yung rear camera, diba? Genius. Anyway, ito ang space niya sa likod. Meron kang tonneau cover. And I believe hindi to kalakihan. Ganyan lang siya kalaki. Ang daming gamit. Pasensya na kayo dahil nga hiniram ko lang mga padi. Hindi ko alam kung gaano kaluwag yung space na yan, but I will just put it there pag naalala ko mga padi. And alam ko nga, this is foldable. Ito, may lever dito. So you need to pull both sides mga padi para matupi ito. Ganun pala ang operation niya. Kasi hindi siya nag-i-split, isang buo siya. Kapag tinupian, hindi ko na alam kung gaano kalaki ang space niyan, but kung mariresearch ko, lalagay ko na lang dyan mga padi. Let's check the engine naman mga padi. At gaya rin ng bagong Wigo mga padi, ito yung pang-open ng hood niya. Sabi ko sa inyo, hindi lahat ng lever ng pang-open ng hood may label. So kung hindi mo alam, para saan yan? Yung bilog na yan. Pag hinila mo, yun, pak! Bubukas yung hood. Walang label, di ba? Anyhow, the engine is... That's the 1KR 1 liter... Ang init. 3-cylinder that produces 66 horsepower, 84 Newton meters of torque mga padi, mated to a 4-speed automatic transmission. So we're dealing with a 4-speed car ngayon. Tignan natin kung paano siya mag-react sa mga inputs ko mga padi. Ano ba dapat natin gawin? Let's see how it drives. Driving the 2020 Toyota Wigo 1.0 G. Simulan natin sa steering. As usual, it's very light. EPS, electronic power steering. Pero pag nakatigil ka, compare dun sa brand new, medyo mabigat ang steering nito. Medyo mas mabigat siya kumpara dun sa na-review kong bago. Yun ang pagkakaiba nilang napansin ko. Although this is a 2020 with 32,000 kilometers on the clock. Hindi ko alam kung naka-apekto yun, but I think it's almost brand new pa rin kahit papano, 'di ba?
Steering is a little delayed kumpara dun sa mas bago. So kaya ako kino-compare dun kasi nakikita ko yung pagkakaiba nila. Ito medyo delayed. Pag ginaganyan-ganyan ko yung steering niya, mas mabilis gumalaw yung bago. Siguro dahil mas firm yung suspension. Ito, nararamdaman ko sa suspension nito, medyo malambot, lean, ganon siya mga buddy. Pedal is may katigasan, hindi naman sobra, pero for me medyo matigas siya. Brakes are very good, as in very good. Napaka firm, mataas pa lang, siguro 1 inch pa lang ang napipindot mo, nandun na yung firmness. Napakadaling i-modulate. But anyway, this is the 4-speed automatic. Ayan, mana na siguro yung BBT. Halfway ang throttle. Power is okay naman dahil magang yung auto. Full tank tayo. I believe this is 800 plus kilogram dry. Dry meaning walang oil, walang fluids, walang gasolina, ganon. So magang pa rin for a 66 horsepower, 84 newton meters of torque. Magang na yun mga buddy. Tingnan natin ang responsiveness ng transmission. Okay naman pag binaon mo. Saka smooth ang shifting niya. Kahit I believe this is torque converter, 4-speed torque converter transmission. Smooth ang shifting niya kahit galitin mo. Wala siyang sport mode, wala siyang kahit ano. Shift to drive, yun lang. The only way na mapapaglaruan mo to, kung alam nyo to, hindi naman to masama. Kaya siya may ganyan, may, ewan ko kung nakikita, medyo madilim. D4, 3, saka 2. Ayan. Pwede mo i-downshift sa 2. Ayan. 3. Pwede naman yan, hindi yan masama. Suspension is malambot. Hindi naman malambot na duyan. It absorbs the imperfection ng road pretty well. Pero kumpara nga dun sa new Wigo na na-review ko, that's the J model, parang medyo mas malambot to mga buddy. Mas malambot. Actually mas komportable, mas less playful, let's call it that way. Tingnan natin itong liko na to. Pero dahil magaang siya, okay naman. Sarap naman siyang drive-in. And while sitting here sa traffic, napapansin ko itong rear view mirror medyo nagbabibrate. Kumakalog-kalog na ganun. Yan, pag nasa gear kang nag-aantay sa traffic light, medyo vibrate siya. Hindi ko alam dahil ba 32,000 Ks na siya, kilometers. Hindi ko sure kung ganito siya nung bago. Driving position is okay naman para sa akin. For my height, 5'5", 5'6", okay naman. Although hindi nga to adjustable, minsan yung tuhod ko tumatama dito sa casing or housing nitong steering column. Transmission is hindi siya ganun ka-responsive mga buddy. Kailangan mong diin ng maigi para mag-response siya. But pwede mo pa rin gawing masaya to. Kaya nga ng sinabi ko, i-manual mode mo using the gear lever. Yun, ganun. Sitting dito sa traffic while waiting sa green light, pag pumitik yung aircon, ramdam ko yung vibration ng makina. Nagtatranslate dito sa upuan, sa sahig, sa floor, sa paa ko. Nararamdaman ko. Yun lang naman. Hindi naman malakas ang vibration. Saka ito nga, nararamdaman ko nagbabibrate. Ay, may parang maluwag eh. Ano ba to? Ganito ba talaga to nung bago? I don't know. Kailangan mo talaga siyang diinan para mag-response. Hindi siya ganun ka responsive or no sportiness intended. Talagang, let's say, binilt siya for city drive or for
comfortable drive, comfortable ride, walang jerk ka na nararamdaman pag nagsiship siya. Liko, yan, medyo lagpas half throttle na ako nyan. Yun, ito mahirap pag automatic, di ka makapag downshift. Tignan natin. Medyo mas malambot talaga ang suspension niya mga buddy kumpara dun sa bagong Wigo. But if you're looking for a 2020 Wigo sa used market, sana makatulong tong video na to sa inyo. It's a good car, good first family car, good first personal car. Kuha pa tayo ng seat time. Nakaka 12.5 kilometers pa lang ako since nag full tank ako. Downshift ka nga. Yon, pag binaunan mo magda downshift. Yun, kung narinig nyo yung engine nya, ganun mag-response ang transmission nya. So ganun siya. But if you wanna have fun, just drop the gears manually dito sa gear lever nya. Kahit automatic siya, pwede naman yun. Pwede yun, pwede. Hindi bawal, hindi nakakasira. But syempre wear and tear is a little faster kumpara sa lalagay mo lang sa drive. Kung medyo napa-spirited driving ka, downshift sa second. Oh, diba? Saka ang ganda rin tumunog ng makina. The usual 3-cylinder Toyota, para umaangat yung RPM na ano niya, yung power band niya, nare-reach niya. Kasi pag nasa drive lang, para kang laging naka Sunday drive yan sa BGC. Third gear, hindi rin siya ganun kabilis mag-shift. Pag ina-upshift ko, downshift, mas mabilis ng konti. Second gear, third gear. O yun, naririnig nyo yung engine. Ganon. Bigyan pa natin ng konting beans at seat time. 14.3 kilometers pa lang na drive ko eh. Second gear. Yan, para ma-reach mo yung BBT mo. Okay naman pag minamanual mode mo, putin mo yung power niya sa RPM range niya. Pag minamanual shifting mo sa gears 2, 3, 4, pwede naman. Pero I find it talagang mas malambot siya kumpara dun sa bago. Medyo ganun. But comfortable, much comfortable kumpara naman dun sa bago. Anyway mga buddy, if you find this video helpful, kung tumitingin kayo ng used Wigo sa used car market, nung bago to I think 600 plus thousand, 630 plus thousand. Pero ngayon you can get this from 400 to at least 480,000. 2020 model 2020 model up. Ito na yung parang may square yung bumper dyan sa kanto. It's a good first car, good first family car. Yung nagsisimula, cheap to maintain tong mga ganito. Syempre matipid sa gasolina. Ayan, naka eco mode siya, 80 kilometers. Matipid sa gasolina, 3 lang ang spark plug. Ang oil nito siguro kakain lang ng 3 liters kada change oil. So mas matipid siya. Although syempre don't expect big power dahil 66 horsepower, 84 newton meters of torque. But like I said, ang mga review ko, lagi kong hinahanapan ng fun factor ang mga kotse. Yun naman ang gagawin natin sa next video. Anyway mga buddy, kung nagustuhan nyo tong video na to and you find this video helpful, please subscribe, hit the subscribe button and hit nyo na rin yung like button para gumana yung YouTube algorithm na tinatawag, para mapanood pa ng mas maraming taong naghahanap ng used Wigo. Malay mo makatulong sa kanila to. And I'll see you on the next video. Diyan tayo sa expressway and sa twisties mga buddy. Alright, see you soon.